Long range locator, single antenna at aurameter na pinusuan po ng ating isang katit. Pag ginamit nyo po yan, huwag nyo na po yan kukontrahin. Ayan, yan pa rin po siya nagtuturo. Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katit. Long range locator, single antenna, ito po yung aurameter na pinusuan po ng ating isang katit mula po sa probinsya ng Davao City. At ito katit, ito po yung single antenna na kaasawa po ito ng aurameter. Mahalaga po itong aurameter na kapag tayo magsisimula na maghukay, bago natin hukayin, ay kailangan ma-estimate po natin yung lapad at bago gamitin natin yung magnetic wire at saka po tayo huhukay. At hanggang sa lumalim mga ka-TH ay ginagamit po itong aurameter at ganoon din po kapag nagdi-drip na siya sa ilalim. Dito pa rin mga ka-TH, muli nyo po ako samahan sa pagdidimo pa rin po ng pinusuan ng ating isang ka-TH na isang para single antenna at ito po isang aurameter. Dito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, ito po ang ating single antenna. Ito po ay bala-bala, kung ano pa rin po yung ating babala, yun po ilulukit ng ating single antenna. So kapag magagamit po kayo ng dalawang piraso, isa lang po inyong babalahan at hindi po dapat dalawa. So ito pa rin mga ka-TH, mga kababayan, huwag pa rin pong kalimutan na dulo ng antenna ipahid sa lupa at yan po ay malaki may tutulong. Ito pa rin mga ka-TH, dapat yung antenna po natin ay tuwid po yan pababa at hindi po dapat nakabalingang. So sa paggamit pa rin po natin ng single antenna, ayan, ganyan pa rin po yan kapag sabay mo po silang tataas at kapag itinaas mo po yan ay dapat yan po ay permis na yung kanyang pantay at kapag hinila po ng aura ng gold, yan po ay magkasabay po sila sa paggalaw. So meron pa rin po ako ilulukit dito mga ka-TH, mga kababayan. Ito po yung 18 carats Saudi gold na may bala po tayo sa 14 carats at gamit po dalawang single antenna. Yan. So ka-TH, mga kababayan, ito pa rin, sa pagtaas pa rin po natin ng dalawang single antenna, kailangan sabay po sila. Ayan, doon pa rin po siya nagtuturo. Ganyan po yan. Doon pa rin po nagtuturo yung ating dalawang single antenna. Dapat pag itinaas mo po yan, sabay po sila. Ayan, sabay po sila gagalaw, tuturo. So, ito pa rin. Yan po yung kagandahan na kapag dalawang single antenna, yan, ay kapag tinapatan, siya po yung nagko-cross. Yan, ito, kapag isa lang mga ka-TH, siya po ay ikot. Ayan, dyan pa rin. Ayan. Dyan pa rin mga ka-TH, mga kababayan. Dyan pa rin po yan. Ayan. Ito po yung single antenna. Ayan. Ito ka-TH, maganda po ito. At dalawa na po siya. Marami po siyang dala. Ayan, dyan pa rin. Ayan. Ito pa rin. Ayan. Ito ka-TH, sa akin pong tatapatan. Ito pong ating target. Ayan. Ito pa rin. Ayan. Ayan. Ito mga ka-TH, pag tinapatan po yan, ito po ang dalawang single antenna ay sila po ay magkukross. Yan, ito yung kagandahan na kapag dalawang single antenna ay malalaman mo kapag natapat ka ay magkukross po siya. Kapag lumabas po tayo, siya po ay bubuka at kailangan pag mag-estimate po tayo ng lalim sa paglabas po natin, huwag na po siyang patatagalin para hindi po siya bumalik. At kailangan dire-diretso na tayo mga ka-TH hanggang sa kung saan po siya mag-cross. Yun po yung unang estimate na lalim natin pong
hukayin kapag tayo nakachinilas, kayos ko po yan. Dito pa rin mga katis, mga kababayan. Dito po yung isang single antenna. Yan. Na doon po agad siya magtuturo. Ayan. Dito pa rin. Dito pa rin siya. Ayan, ganun po siya kabilis. Ganun po siya kalakas. Kaya kailangan pag ginamit nyo po yan, huwag nyo na po yan kukontrahin. Ayan, yan pa rin po siya nagtuturo. Ito po ang ating single antenna. At mali ko po siya tatapatan mga katis, mga kababayan. Kapag tinapatan po yan, pag tinapatan po ang ating single antenna, ay iikot na po yan. Yan. Kapag yan ay tinapatan, bumubuo po siya ng frequency. At kapag buo na po yung kanyang frequency, tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Dito mga katis, mga kababayan. Yan. Ito po yung pinusuan ng ating sa katis. Wala po sa probinsya ng Davao City. Long range locator, single antenna. Yan. Yan po yung pag-ikot ng ating single antenna. Dito pa rin mga katis, akin pa rin pong gagamitin. Ito pong arometer. Ito pong arometer ay isa sa napakahalaga na magagamit po natin kapag nagsimula na po tayong maghukay. Ayan. Hanggang sa yan po ay malalim na po yung ating hukay, ay ito na po yung ginagamit doon sa ilalim. So ito pong paggamit natin ng arometer, ito po ay napaka-sensitive na katulad pa rin po ng aking ibinabahagi. Kapag malayo po yung ating target at hindi pa tayo nakakarating doon sa pupuntahan natin, pagbaba nyo pa lamang ng sasakyan, sa kalsada pa lamang kayo mga katis, kapag malayo yan, pwede nyo na po yung gamitin kung doon po yun papalo. Ayan, magkakaroon po kayo ng idea na sa lugar na yun talagang meron. So kapag tinapatan mo ito mga katis, katulad po yan, pag tinapatan po yan, katulad po yan, yan, doon pa rin po siya nagbabaw sa atin pong target. Yan, hanggang yan po ay lumakas na lumakas. Yan, nandun po yung ating target mga katis. Kaya ganyan po yung ating aura meter. Yan, kapag tinapatan mo, katulad pa rin po ng aking binabahagi. Yan, kapag tinapatan po yan, yan, natapatan po natin yung mga katis. Yan po ay kung saan na po yung titindig. Kapag tumindig po yan, ang ating kumpong arometer ay umiikot po yan ng pa-counterclockwise. Ayan, pa-counterclockwise po yung kanyang pag-ikot. Yan ito mga katis, mga kababayan. Ayan, hindi po siya mapapakali kapag atin pong tinapatan. So mga kababayan, mga katis, ang arometer po ay napakahalaga. Yan, nakasama po yan ng ating dalawang single antenna, mag-supply po ng antenna. Basta huwag pong mawawala yung arometer o alin man po yung Japanese one. So mga kababayan, mga katis, maraming salamat po. Pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po isang magandang kalusugan. Ito po yung pinusuan ng ating isang katis mula po sa Davao City. At isa naman pong arometer at isang pares na single antenna. Maraming salamat po. Hanggang sa muli mga katis.